Pwede maaari po tayong magtayo para pasimulan ang unang karaniwang pagpupulong natin para sa taong 2022 na pamumunuan ng ating pangalawang punong bayan. Ang nangungulong pinuno ay ginagalang Idol Paul Garcia Vilamite. Sa pamamagitan po ng kapoy pinagkalagsakin ng Republika ng Pilipinas bilang kanumpunong bayan, ay tinatawag ko ng kaisa ni kaunang karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Ginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Robinson Buhat, maaari niyo po bang panguna ng ating panalangin? Panimula po ng ating sesyon sa ngayong araw ay gawin po muna natin ang prosesyon ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa panibagong taon na meron sa amin. Papasalamat po kami sa nakalipas na taon na despite of crisis na naramdaman namin, still hindi mo pinabayaan ang bawat isa sa amin. At ngayon po, sa panibagong taon na harapin ang bawat isa sa amin, patnubayan mo ang bawat isa sa amin, patuloy mo aming bigyan ng kalakasan upang mas makapagsilbi pa ng mas maganda sa aming mga kababayan. Nataas na po namin sa inyo, pati ang sesyon na ngayon, pagpupulong at ang mga kasama namin papunta pa lamang. Patuloy mong ingatan kami, ang pamilya namin at ang bayan ng Silang. Yan lamang po, ang Awa, ang Anak, Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat. Dadako na po tayo sa pagtawag sa pangalan ng mga kagawad. Sa puntong ito ay ating pong tinatalaga si Gun Alfredo Maglabe bilang pansamantalang kalihim ng Sangguniang Bayan. Inaatasan natin ang ating pansamantalang kalihim na basahin isa-isa ang pangalan ng mga kagawad. Ginagalang Ronilo Donesa. Ito po. Ginagalang Alan Tolentino. Ginagalang Mark Anthony Toledo. Ginagalang Ferdinand Amutan. Ito po. Ginagalang Perpetuo de Singaño. Ginagalang Catherine Tirona. Ginagalang Luciano de Jesus Jr. Ginagalang Nestor Patawe. Ginagalang Domingo Ortega. Ginagalang Robinson Buhat Jr. Mayroon po tayong 7 konsehal na kasama sa unang karaniwang pulong natin sa taong 2022. Sa pagpapatibay ng ating pansamantalang kalihim ng kasapatan ng ating bilang, ay formal na po nating binubuksan ang kaunang karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Maaari na po tayo umupo. Dadako na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapumuno ng lupon ng mga patakaran at nalituntunin? Nangungulong pinanood, minumukahi ko pa na ipagpaliban ng pagbasa ng katitikan ay 51 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2021 na ginanap na ika-27 ng Disyembre 2021 sa Barangay po Silang Cavite na binubuo ng 4 na pahina. Pinangalawa ni ginagala ng Pangulo ng Liga ng Barangay, Domingo Ortega, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtasbok ng kanyang-kanang kamay. Ang lahat po ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay ating pong pinagpapaliban ng pagbasa ng katitikan ay kaunang karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Magkaganon din pa no, walang pinunan, minumukahi rin pa ng inyong lingkod na tanggapin at pagtibayin ang katitikan ay 51 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2021 na ginanap na ika-27 ng Disyembre 2021 sa Barangay po Silang Cavite na binubuo ng 4 na bayan. Pinangalawa ni ginagalang na konsehal, Nestor Patawe, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin pong pinagtitibay ang katitikan ay 21 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na binubuo ng 4 na pahina. Dadako na po tayo sa panahon ng malayang pagtatalumpati. Meron hubang nais magbigay ng opinyon o kuro-kuro ukol sa isyong pambayan o pagalingang panlipunan? Ang ating ginagalang na konsehal, Ronilo Donesa. Maraming salamat po ng pinuno. Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan. Ito po isang masaya at malungkot na balita sa ating lahat. Masaya dahil sa loob po ng halos 2 linggo ay naging 0 cases po tayo sa ating pong COVID-19, at lahat po naman siguro ng sektor dito po sa ating bayan ay nakapag-celebrate ng kanilang Christmas party na halos dikit-dikit nga po. Kaya malungkot naman po ay
nag-search naman ho o lumobo naman ho yung pagkakaroon ng active cases dito po sa ating bayan. Ang totoo po, ang galing po sa ating pong doktora ng bayan, Joyce Guarin, na meron po tayong 25 active cases simula po kahapon. Ano po, kaya siguro dapat nga na i-discourage din ho natin ang mga iba nating mga kasama. Sa dahilan ng napakarami hong may magdaraos ng mga reunion ng mga pamilya. Kaya sana nga ho, din nila ho yung ating mga health protocols na tinatawag para naman ho sa ganon. Kaya maiwasan ho natin na lalo pang dumami yung ating pong mga cases ngayon. At sana nga po yung mga barangay na may kaso ay anuhin po nila, no? At talagang i-cordon muna yung mga bahay kung nagkaroon po ng ano. Actually, dito po sa Pook ay meron din po sa Pook dos, ano? Kaya nga sana mga kasama, ito'y pagsamasamahan natin ano, na huwag nang lumobo kasi nga ho ay napakaraming okasyon na maaari pa nating dadanasin o darating. Kaya sana mga kasama, kaunting ingat po tayo. Patuloy po ang paggamit po ng face mask, pag-uugas po ng kamay. Yun lang po at maraming po salamat ng Mangulong Pinono. Maraming pong salamat. Meron po hubang nais magbigay ng opinion ng ating ginagalan na konsehal, Perpetuo Desengaño. Ay, isang magandang umaga po sa ating lahat, Nangungulong Pinono. Ganun din po sa ating mga kasama sa Sangguniang. Nangungulong Pinono, akin lang pong meron lang po mga kababayan natin na gustong maglinaw dito po sa daan dito sa Tukutap na mag-uugnay po sa papuntang Muntingilaw. Kasi po ang sabi po nila, medyo napatigil daw po ang pagawain kalsada dyan. At meron daw pong humaharang na ang sabi po ng mga ilan po nakakausap ko, parang 5 na po ang nakakausap ko. Tuwid po ako'y nababa dito sa mida po ng Tatyaw at saka ng Muntinilog. Parang ang humahadlang daw po diyan yung sabi nila Kalax daw, Katay, sorry po. Katay daw po ang humahadlang. Wala talaga po bang may kapangyarihan silang humadlang dito sa pag-asenso at pagpapagawa ng ating karsada dito sa ating bayan? Ang sabi po nila ay bakit mas may makapangyarihan pa ata sila kaysa sa atin dito sa Sangguniang Bayan. Ano po ang may tutuguan ng tagapamuno ng Lupon Infrastruktura sa tinura ng ating ginagalan na konsehal, Perpetuo Desengaño? Isang magandang umaga po sa ating lahat at Happy New Year po sa ating lahat at sa mamayan po ng Bayan ng Silong. Nangungulong Pinono, tungkol po sa tinura ng ating ginagalang konsehal, Perpetuo Desengaño, ano po, nabanggit din nga po niya na parang sa kauutan ng ating bayan kailangan magkaroon ng maayos magandang daan, ano po. Kaya po tungkol sa daan po ng Kutap at saka going to Muntinilog, ito po ay nalaman po natin na talaga naman po sa proyekto ng ating congresswoman, ito po ay pinapagawa noon pa. Pero nalaman din po natin na ito po ay napatigil dahil nga po sa isang private na nakatulong lupa ay ito po ay hindi natuloy yung proyekto ng ating congressman. Kaya po tayo po ay makikipag-ugnayan muli kung paano natin matutugunan tinura ng ating konsehal Perpetuo Desengaño, no? At para na rin po malaman din po ng mga mamayan ng Muntinilog at mamayan po ng Barangay Pook dos kung ano na nangyari dun sa nasabing daan. Kaya po, ito naman po ay matagal na nang dinadaanan. Higit na 15 taon, more than 15 years na dinadaanan to ng mga mamayan ng Pook dos at saka ng Muntinilog. At ito nga po ay nag-uugnay para magkaroon ng mas mabilisang daan. At lalo na po ngayon sa panahon po ngayon, sa exit po ng MP Kala, dito po sa Barangay Tibig, ay siyempre, ito po ay
itinuturo na rin ng ating Waze o Google Map, ano po, na kung magkakaroon ng traffic, ay ito po ay tinuturo na rin na pwedeng daanan ng ating mga motorista. Kaya po, gagawin po natin magagawa po natin para po mabuksan muli doon sa dito. Kailangan po at maraming po. Salamat po. Meron po bang nais magbigay ng opinion tungkol rito sa paksang ito? O sa ibang paksang at ginagalan ng Pangulo ng Gibing mga barangay, Domingo at Teka? Magandang umaga po sa ating lahat at sa iyo ng mga Pilipino. Bilang paglilinaw lang po doon sa tinura ng ating ginagalang konsyal Patawe, ay ang gusto ko po lang malinawan ay bakit po hinaharang ng kata. Ito po ba ay nabili nila ang property? O bakit po sila may karapatan na magharang kung hindi naman nila nabibili? Yun lang po. Ano po ang may ng tagapamuno ng Lupon Infrastruktura? Tama po yun. Ano? Kasi ito po ay dati ng Barangay Road. Ano? Ito ay nag-umpingan mula po sa Muntikilo. Ito sa tinura po ng ating ABC President, alamin po natin ang legality po ito, no? Sa ating legal policy. Kung ano ang dapat gawin. Kasi nga po, mula nung mabili po itong property na magkabilang daan, ay hinaharangan po nila itong pagde-develop ng nasabi ng daan. Bagamat ito po ay talaga naman po napakaganda. So ito po ay talaga pong masisimento. Yun nga po, muli tayo po makikipag-ugnayan kung paano po ang dapat natin gawin dito upang may pagpatuloy ang nasabing proyekto dito po sa ating mga. Magandang umaga po at maraming po salamat. Maraming pong salamat. Ang ating ginagalan ng Konselo Shana de Jesus Jr. Maraming salamat po ng Pangulong Pinuno. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At siyempre po, pagbati po sa atin ng Happy New Year, lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Nangungulong Pinuno, dalawang punto po. Una, Nangungulong Pinuno ay ang inyong pong lingkod ay muli nagpapasalamat sa mga initiative ng Lupon ng pampublikong paggawain dahil sa patuloy niyang pagtutok sa mga issues patungkol sa mga na-damage na bahagi ng kalsada, partikular na po ang mga barangay Sabutan, Muntinilog, Tibig, Kaong, Carmen at Hukayan po. Pero Nangungulong Pinuno, nitong nagdaan po na Kapaskuhan, medyo mahaba-haba po ang panahon kung saan ay talagang ang mga kalye, partikular na nga po itong Munting Ilog at saka ang Kaong, ay halos na triple ang volume ng mga sasakyan. At dito nga po sa pagkakataong ito ay talaga na-experience din ng mga residente, maging of course ng mga manlalakbay, yung sobrang haba ng pila ng sasakyan dahil ito po ay minsan ay ang dulo ay umaabot na sa Barangay Tibig. So sabihin po, from Barangay Iba hanggang Barangay Tibig, humahaba na po ng ganong kahaba ang pila ng sasakyan. Ganon din naman po sa bahagi ng Kaong papunta palabas ng Sabutan. So dito po Nangungulong Pinuno, nakikita ko po na kung hindi po natin mabibigyan ng immediate solusyon yung para mapabilis man lang po ang daloy ng trapiko, ay sa tingin ko po ay ito'y mananatiling ganito po ang bagal ng pagtakbo ng mga sasakyan dito at ito'y magdudulot ng traffic po. Kaya po Nangungulong Pinuno, minumungkahin ko po na kung magkakaroon po ng meeting with the contractors at ng developer, ay baka po mapakiusap po natin na kahit yung immediate solution po ng Nangungulong Pinuno, yung pong tinatawag natin na asphalt overlay man lang,
para lang po mapatching lang yung heavily damaged na portion ng kalsada. Sa ganun pong pangyayari ay ito po mapapadali po natin ang takbo, mapapabilis po ng konti ang takbo ng mga sasakyan. Kasi po dumoble na triple na po ang volume ng mga dumadaan, na triple na ang volume ng mga sasakyan na dumadaan. Pero ang problema naman po dito ay mabagal naman po ang daloy nito dahil nga po doon sa hindi naman makatakbo ng mabilis ang sasakyan sa sobrang lubak-lubak na mga kalye. Ano ho. So, siguro po kung ito po ay pinoprogram nila na hindi pagsasabay-sabayin ng rehabilitation at uunahin lang muna ang ilang barangay sa ating bayan, ay minumungkahi ko po na since ito naman po ay nagkumukunik doon sa ating kalak, ay ma-prioritize po yung Tibig Kaong at saka ang Tibig Munting Ilog Road. Ano, dahil ito po talaga mga dinadaanan ng mga sasakyan every time na sila ay lalabas ng kalak. Ano. At isang punto po ng pinuno, kapansin-pansin din po natin ang paghaba ng pila ng sasakyan dito sa area ng Sabutan. So tayo po ay magtataka bakit may stoplight na, ganun pa rin po ang nangyayari. Ano ho? Kung natatandaan nyo ng pinuno, ako ang inyong lingkod, lalo na po si nagalang Mark Anthony Toledo, ay nag-propose noon ng flow of traffic. Well, yung pagdating doon sa kanto ng Sabutan, doon po sa may Sea Oil, lahat po ng mga all traffic po na naman gagaling dito sa Sabutan, Kao, Maguyam, ay mag-turn right na po yan at hindi na po papasok doon sa poblasyon. Ano ho? At yun namang mga lahat ng sasakyan na papasok naman po sa poblasyon, kung tayo po ay makakapag-augment o makakapag-assign ng mga SPMO dito po sa kanto ng Sabutan Iba Road. At doon po, igagay na natin sila. Meron lang po tayong isang malaking signages doon, wherein ituturo natin na lahat ng mga sasakyan na papunta ng kabayanan ay may direksyon na doon na sila napapadadaanin at hindi na sila makakadagdag pa dito sa sasakyan na pipila dito pagdating po sa may kanto ng Sabutan at doon sa may Sea Oil na yun. So yun po na mga lahat nga po, ulitin ko, pagdating naman po doon sa may kanto ng Sabutan na yun, sa may Sea Oil, lahat po ng sasakyan ay mag-turn right na siya. Mag-turn right na. So, subukan lang po na natin dahil ito po ay matagal na natin na-propose. I-practice lang po muna natin siguro mga 2 weeks po. Tingnan natin kung ano magiging impact po nito. Yun lang po at maraming salamat po. Ang ating ginagalang ng Konsehal Mark Anthony Toledo. Magandang umaga po sa ating lahat. Nanungulang pinuro sa aking mga kasama. Pinapakalaman ko po ang binanggit ng ating ginagalang na Konsehal Jude Jesus. Ito po naman ay hindi na po bago dahil po ito po ay kung mga 3 taon ko na pong ibinumungkahi sa sanggunian po na tama po yung pagdating po sa Sea Oil, mga nagagaling ng Kaong, Maguyam at Sabutan ay no left turn po doon sa Sea Oil at all traffic is ay pakanan po lamang at yan naman po ay lahat halos ng sasakyan po dumadaan po dyan ay passage lamang po ng mga pumupunta ng Tagaytay. Marapit ho na doon na lang po para hindi po nagsisikip doon sa atin sa papuntang bayan ay makana na lang po sila at labas po ng Old Home. At wala na pong kakaliwa doon. Pwede po naman po tayo maglagay ng isang parang barikada po doon ng left turn doon sa kanto po na nagagaling ng Sabutan papunta po ng bayan. At yun nga po, pwede naman nating bigyan ng signages na yung papunta po ng bayan. Pero po tayo alternative yung pong Sabutan, yung Sabutan Iba Road po. At ako po ay nasaksihan ko po nung mga nakarang araw bago po magpasko at I think pinagana po iyan bago magbagong taon yung ating stoplight doon. Maniwala po kayo ay lampas pa po ng
malapit na halos sa bahay po ni dating board member Cecil Miranda, ang pila po na sasakyan hanggang doon po sa kanto ng Sea Oil. Yan po ay hindi... Alam niyo po kasi sa traffic flow po, napansin ko po ay 25 seconds ang stop po doon. So, parang tatlong direction po yun. Ano ho. So, sa isang stop po na 50 seconds, doon sa nanggagaling ng mag-uyang sagutan, kung ang dadagsa po dyan ay sabihin po natin 100 sasakyan sa loob ng halos 1 minuto, ay pag nag-go po yan, ang makakalampas lamang po dyan ay wala pa po siguro sa 50. Sa loob ng 25 segundo. 25 lang segundo lamang po kasi ang go. Sabihin po natin 20, 30 o 50, pero yung volume po ng tumitigil habang nakastop po yan ay mas marami po. Hindi po talaga feasible yung pong itinayong traffic light po doon. Yung po yung tinatayo pa lamang ay inisip ko na noon. Sabi ko po ay hindi ito magsusolusyon dito at lalo po itong mag-focus ng heavy volume ng traffic po doon. Kaya po habang maaga pa po, alam niyo po kung bakit po natin pinag-propose doon. Hindi po dahil sa lamang sa tayo po ay maabala sa traffic mo yan. Dahil sa isang mamumunan mo, dahil po tayo ay namumuno po ng lupon ng kalakalang commercial industriya, sa isang mamumunan po, ay tayo po ay hindi po, ika nga po ay magiging target po niyan kung ikaw ay isang negosyante. Dahil po sa isang bayan na mahirap pupuntahan at mahirap lusutan dahil sa bigat ng trapiko, ay hindi po kikita ang isang negosyo. Lalo na po, halimbawa po, sa isang mga magandang mga mall tayo dito o kainan, restaurant, iiwasan na po tayo na napuntahan ng mga turista dahil nga po ay mauubos ang kanilang oras sa bigat ng trapiko. So, tayo po ay habang maagaga pa po, sana po ay mapagtulong-tulungan po natin at yan po ay minumukali ko rin, sinusunod na ako mukali na ating ginagalang po sa John Jesus na testingin po natin yung ilang taon na po natin minumukali. Kailangan lang po natin kasi na tutukan, magkaroon lamang po tayo talaga inisyatibo na umpisahan, at magkaroon po tayo ng ika nga po yung dry run para po doon, kahit mga ilan ko lamang po. Ilang po, maraming po salamat. Marami pong salamat. Ano po ang may tutugon ng tagapamuno ng Lupon ng Transportasyon sa tinura ni ginagalan na Konsehal Luciano de Sus Jr. at sinagunduhan ni ginagalan na Konsehal Mark Anthony Toledo? Nangawalong pinuno at napakatagal na ho natin pinatutupad din yan sa ating pong kapitan. Umuula mo naman. Katapos wala rin naman hong nangyari. Pero anyway ho, babanggitin ko ho ulit at lalo na sa pamunuan ng STMO na kung maaaring nga ho itigil na muna yung stoplight para mas maging epektibo. Kasi nga marami rin nagsasabi, ang dami nga ho nating stoplight, parang hindi naman ho minsan nating mabuti kung paano ho yung magiging flow na magiging traffic nga ho doon. Pero anyway, siguro baka mamaya kausapin ko STM o kung paano mas maganda si Kapitan. Kasi kung natatanda naman, kinausap na ho natin si Kapitan meron na ho tayong mga ginawang pag-aaral. Kaso hindi wala na ipatupad ng ayos. Pero kung mag-alala ang ating mga nagmungkahi at mamaya rin ho, kakausapin ko yung mga kinatawan o may kinalaman ho sa naturang nagiging flow ng traffic. Inaasahan po natin na makikipag-usap ang Lupon ng Transportasyon sa STMO, para masubukan ang matagal ng mungkahi ng Sangguniang Bayan na na ang lahat ng mga sasakyan na pupunta sa poblasyon, ang daan ay sa Sabutan Iba Road, at ang lahat ng sasakyan na pupunta sa Tagaytay, ang daan ay papunta sa Sabutan Biga Road. Baka naman pwedeng subukan lamang sa loob ng 1 linggo. At kapag hindi maganda, ay isa ka tayo gumawa ng ibang solusyon. At kapag maganda, ay baka mapanatili natin ang traffic flow din sa pamamagitan ng isang ordinansa. Meron po bang nais magbigay ng opinion tungkol rito?
Isang magandang umaga po muli sa atin na. Sa magandang tinurani po sa ating Justice at tayo po sa Madrid, ano po, napag-usapan na rin nga po yung traffic doon po sa Misabutan going to sa ating bayan, ano po. Nakita rin po natin na ito pong himlayan, yung daming himlayan po, ang ginawa po ng ating STMO ay nag-one-way po doon. Lahat po nung gagaling bypass, going to Himlayan, palabas dito sa Misabutan, one-way po. Ay nangyari po kasi, umiikot pa tayo sa may water district, napakalayo. Tapos ang nangyayari po, sa pag-ikot na yon, ang laki pa po ng volume ng sasakyan na nanggagaling sa ating kabayanan, nagkukos talaga ng malaking traffic. Siguro mas maganda rin po kung mag-one-way na rin po, balik rin naman. Ano pa? Yung galing bypass, palabas naman ng Himlayan, diretso sa Misabutan. One-way. At yung papasok naman, galing Sabutan, papuntang bypass, sa Himlayan yun, no entry dapat doon. Ano entry? Opo. Kaya po, sana po, sa patuloy na pinag-uusapan natin na magandang solusyon para po sa trapiko, siguro, rin po natin na yung Himlayan yun ay maging one-way po na mula po doon sa galing bypass, papunta sa Butan. Ilan po at maraming salamat. Ang ating ginagala na consultant, Ting Disenganyo. Magandang umaga po sa atin. Pinapangaluhan ko po yung sinabi ng ating kagalang-galang po sa Ernesto Patawe. At meron pa po ako sanang karagdagan na dapat siguro yung dinawin din po natin na simula yung galing sa kaong na yung napapakanan pa ibaba. Dapat siguro doon lang sila magkakaliwa doon sa tapat ng Wilcon. Yun po ang medyo maluwag na nakikita sa Olong. Para kung saan man sila pupunta, meron tayong maituturo na talagang doon sila dapat may direction yung sasakyan na kung saan dapat sila kumaliwa doon sa mga manggagaling dito sa kaong sabutan na paibaba. Inatasan po natin ang lupon ng transportasyon na magsagawa ng pagpupulong ng lupon kasama ang kapitan ng mga naturang barangay, Biga, Kaong at Sabutan at ang silang Traffic Management Office para pag-usapan ang panukalang ito ng Sangguniang Bayan. Iminumungkahi natin sa lupon na pakiusapan ang STMO na subukan ang mungkahi nito at pagkaraan ay umakda ng isang ordinansa para mapagtibay at mapanatili natin ang mungkahi na ito. Meron po bang nais magbigay ng opinion? Kung wala na, idadako po tayo sa pagbibigay ng panahon sa mga panawin. Ginong Kalim, meron po ba tayong panawin sa ating Wala pagpupulong? po tayong nakatakdang panauhin para sa araw na ito. Kung gano'n, dadako tayo sa mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa. Ano po mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa? Wala rin po tayong nakatala na tatalakayin sa unang pagbasa. Kung gano'n, nadako na tayo sa pag-uulat ng lupon. May lupon po bang handang mag-ulat sa ating pagpupulong? Wala pong lupon na nakatakdang mag-ulat sa araw na ito. Kung gano'n, nadako tayo sa mga nakatakdang gawain. Ano po ang nakatakdang gawain sa ating pagpupulong? Natitik ba sa ating nakatakdang gawain? Una, ang panukalang kapasyahan bilang 1-2022. Sinulong ni na ginagalang Catherine Tirona Rigudon, tagapamuno, lupon sa babae at gamit ang lupa. At iginagalang Mark Anthony A. Toledo, tagapamuno, lupon sa kalakalan, komersyo at industriya. Isang kapasyahan na makitagang nag-endoso sa Philippine Economic Zone Authority ng proyektong liwasang industrial na kung tawagin ay Daiichi Industrial Park 3 Project na matatagpuan sa Barangay Maguyam, Silang, Cavite. Ano po ang mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Nangulong Pinuno, minumukhay ko na ipagpaliban po muna ang pagbasa sa naturang panukalang kapasyahan bilang 001-2022. Dahil sa kadahilanan pong hindi pa po nakakapagkaroon po ng talakayan o ng pagpupulong sa naturang panukalang kapasyahan. At meron din pong ilang mahalagang dapat pag-usapan po dito sa ilalim po ng lupon ng kalakalan ng komersyo at industriya. At dahil kung matatandaan niyo po ay
meron po tayong isang ipinasang ordinansa nung nakaraan na kailangan masigurado po natin sa pagtatayo ng mga uri ng negosyo katulad po na ganito na kailangan protektahan po natin na ang prioridad po sa pagbibigay ng mga trabaho at oportunidad sa mga manggagawa ay papaboran po ang ating mga kababayan silang ganyan. Kaya po ito po ay namukhain po sa kabilang tribunal po natin. Pinangalawahan ni ginagalang na Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ay nagtaas ng kanilang kanang Kaya naman kamay. ay pinagtitibay natin ang naturang mungkahi, pinagpapaliban natin ang ikalawang pagbasa sa panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilangin de Isa, taong 2022. Wala na po tayong nakatakdang gawain para sa araw na ito. Kung gano'n nadako na tayo sa mga patalastas, meron mo bang nais magpatalastas? Ang ginagalang na konsehal, Pepin Disenganyo. Magandang umaga po muli, Nangungulong Pinuno. Siya lang pong pagpapaalala sa ating mga kababayan na ngayon man po na alam na natin na meron na naman pong panibagong kaso ng COVID dito sa ating bayan at hindi lang po dito sa iba't ibang parte ng ating lugar ng ating sa Pilipinas at lalo sa Cavite. Sana naman po yung ating mga kababayan makinig muna. Sumunod muna po tayo sa mga tuntunin at sa mga pinag-uutos na ating mga barangay kapitan. Nang sa ganun po ay maiwasan po natin ang paglaganap at pagkakaroon na naman po para maiwasan ang pagdami po ng COVID case dito sa ating bayan. Sana po ay yung mga okasyon, sana po ay makaintindi naman po sana ang ating mga kababayan para po sa pag-iwas at maratili ang kapayapaan at kalusugan ng ating mga mamamayan dito sa ating bayan ng Silang. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat po. Meron po bang nais magpatalastas? Kung wala na inapumungkahi ng tagapumuno ng lupon ng mga patakaran at alituntunin. Anong Pinuno, yaman din lang po at wala na po tayong pagpapalakayan sa mga oras na ito. Minumungkahi ko po ang pagtitindig o pagtatapos ng ating pulong. Pinangalawahan ay ginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Robinson Buhat, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman sa ganap na ikalabing-2 ng umaga ay atin na pong itinitindig ay kaunang karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa taong 2022. Muli, manipong bagong taon at pagpalain po tayong lahat ng Panginoong may kapal. Okay?